Jeff, yung Styrobox po namin. Styrobox, oo. Nakakuha ko lang po siya sa palengke, hiningi ko lang po siya, 10 piraso po siya noon. Then yung greenhouse ko po nung una is gawa lang din po sa kawayan. Yes. Ngayon, gano'n nakalawak yung greenhouse natin, Jeff? Almost 60 square meter na po yung taniman po natin ng Talaga naman. Kailan mo to simulan, Jeff? Sinimulan ko po yung pagtatanim ng lettuce year 2022 po. Then almost 1 year din po ako nag-aral noon. Yes. Tapos execution po nung 2023 po, January din po. Wow, kumusta naman ang outcome na sa'yo, Jeff? Actually, yung unang mga buwan po namin, mga almost first to 2 months, mga ganun po. Almost wala po kaming inaane dahil nasa stage pa lang po kami ng pag-aaral ng lettuce. Talagang hindi po kami nakakabuhay ng tanim. Pagka nakabuhay po kami ng tanim, namamatay din po. Ganun po. Parang naging trial and error ka. Pero hindi ka sumuko, Jeff, dahil nakakuha ka ng magandang market. Yes, po. At Jeff, anong ginagawa natin sa mga tanim mo, sa mga naaani po natin dito? Sa ngayon po, ang ginagawa po namin dyan is binebenta po namin siya dito sa Bustos Market po. Along the highway lang din po. Then may mga umorder din po sa amin via online. Jeff, marami kang pwedeng tanim eh. Bakit hydroponics ang naisip mo? Kasi po, naisip ko po yung hydroponics kasi mas madali siyang itanim kaysa sa lupa. Okay. Kumbaga, hindi din po siya kumakain ng sobrang daming oras unlike po sa pagtatanim niya sa lupa. Talaga naman, oh. Nung itong mga tanim mong ito, via online, sinubukan mo na rin bang i-market ito? Yes po, via online sinubukan ko na rin po yung market. Kanina, pagdating namin, may tumatawag na sa'yo. Yes po. Hindi ka ba naapektuhan itong mainit na panahon sa mga tanim mo, Jeff? Sa totoo lang po, sobrang naapektuhan po kami ng mga sobrang init po na to. Dahil kahit po mga alas 9 pa lang po ng umaga, kitang-kita na po natin yung epekto ng init. Kasi totally nalalanta din po sila. Oo. So anong ang ginagawa mong solusyon ngayon? Ang ginagawa po naming solusyon doon, pagka medyo nakikita na po namin hindi umaabot yung ilalim ng cup dun sa tubig, dinadagdagan po namin siya ng tubig na may nutrient solution po. So minomonitor mo siya ng gusto? Yes po. Okay. Ano pang plano mong development dito, Jeff? Naniniwala ako kasi marami nang order sa iyo, Yes, ano? Sa hinaharap. Actually po, nagpaplano na din po kami mag-extend ng isa pang greenhouse sa katabi po ng greenhouse namin. Yes. Then, kumbaga, i-upgrade ko na po siya into NFT system. NFT system. Yes, po. Pag sinabi bang NFT, Jeff, ito'y parang source of energy na kailangan mo. Ano bang ginagamit mo rito? Kasi bukid tayo eh. Opo, wala Okay. pong kuryente dito na pwede namin pagkuhanan. Yes. Ang ginagamit po namin dito is solar po. Solar. Opo. Meron ka ng source of solar na dito. Actually, meron po ako ditong ginagamit po ngayon na pwede ko po siyang pag-aralan din po. Meron po akong existing na solar po dito. Kompleto na rin po ako na may solar charge, controller, and inverter po. Yes. Sa initial bang pag-aaral mo, mas the best yung NFT compare sa Kratky ka ba ngayon? Kratky po. Okay. Ano bang advantage nitong dalawang ito? May parehas po silang advantage in terms of temperature po. Alright. Opo. Pagka naka-Kratky method ka po, yung using Styrobox, medyo hindi po umiinit yung tubig. Unlike po sa NFT na kailangan po natin i-monitor din po yung temperature po. Yes. Dumadaloy siya. Dumadaloy po. Hindi mo pa nasusubukan, nag-ano ka pa lang ngayon, pinag-aaral Yes pa lang. Yes po, opo. So hindi mo pa maiko-compare kung aling mas mabilis lumaki yung halaman, ano? Opo. Magkano kaya nga abutin mo kaya, Jeff, kapag nag-ship ka into NFT? Siguro medyo malaki-laki din po ang kailangan kong budget dyan. Mga almost 100K po. Kasi malaking naka-include house mo eh, no? Opo. Pero pwede mo simulan sa mababa muna. Yes, po. Parang magta-trial ka, unti mo na siyang palalakin. Opo. Actually po, itong greenhouse po namin ito, nakatipid po kami dito. Kasi po kami lang po ni tatay po ang gumawa ng pinaka-greenhouse po namin. Do it yourself din, Yes DIY. po, made in Kawayan po siya. Bamboo. Yes. And yun po, inipit lang po namin yung UV plastic ng Kawayan para hindi pulit pa rin. Yes. Jeff, bukid tayo eh, no? Oh. Yung kinalalagyan ng yung greenhouse, bukid din, ano? Yes po. Hindi ka nag-try na sumubok sa lupa. Hindi Talagang po. dito na kaagad. Opo. Lundag na po ako agad sa hydroponics. Hydroponics Kasi na. iniisip ko po dyan, kung magta-try po ako sa lupa, tapos magpe-fail din po, Yes. ba't di ko na lang idiretso ng hydroponics? Kung mag-fail man ako, may natutunan po ako. Yes. Naku, ang galing mo, Jeff. Ano? Parang ikaw ang nakikita ko ability mo, Jeff. Try and try ka eh, no? Yes po. Kapag hindi ka nag-succeed, you learn. You learn po, yes po. If you succeed naman, you earn ka na ngayon, Jeff. Meron bang pagkita sa hydroponics? Meron naman po, meron po. Aba. Maganda po. Opo.
Sige nga, Jeff, bigyan mo ng idea ng ating mga kabayan kapag ganito nakalaking yung iyong greenhouse, sa isang buwan, magkano pwede mong kitain? Sa isang buwan po, ginawa ko po kasi sa seedling orientation ko is kung umaani po ako ng 1,000 heads per month, Yes. ang ginagawa ko po siya, dinivide ko po siya ng 4 Mm. para every week meron po ako may susupply sa mga customers ko. Mm. So kung 35 pesos per cup po, pwede po natin siyang masabi na 35,000 per month po. Ba? Malaking kung lang mapamasukan ka, Jeff, tatalunin mo. Opo. Yung regular income ng ngayon, nasa 15 hanggang 20. Yes So po. ito, 35. Opo. Ano mga struggles pang inarap mo, Jeff, sa iyong pag-hydroponics? Marami din po kaming struggles eh. No? Yun nga po, nung unang tanim po namin, first 2 months, almost nagtatapon po kami ng mga lettuce nun. Then nung dumating po yung tag-ulan, ang kalaban naman po namin is fungus. Yes. Dahil nung mga dahon po natin, nagkakaroon po siya ng black spots, hindi po natin siya mabenta sa market. So ngayon, ang ginagawa po namin, tinatapon na lang din po namin. Opo. At least napag-aralan na ngayon, Jeff. Yes ano? po, kung paano namin siya kokontrolin. Kaya sabi nga mo, Opo. kumikita na. Opo. 35,000, Jeff, kapag ito, naiipon mo siya, abay, kalaking katipiran. At Yes po. sinasabi mo, kasalukuyan ka pa ng empleyado ngayon, hindi mo iniiwan. Opo, No? opo. Parang nagiging, baka darating araw, Jet, yung trabaho mo, sideline mo na yan. Yun nga po. Dito ka na magpo-focus. Opo. Okay, Saka Jeff. ang target ko po, masuplayan ko po ng lettuce ang buong Bulacan. Maganda nga. Opo. Maganda yung Yung goal napoporsi ko mo, po. idea mo, yung goal mo, no? Maganda yan, meron kang pinaplano. Ano pang paghahanda ang ginagawa mo ngayon, Jeff? Dahil nagdeklara na yung pag-asa, simula na yung rainy season. Yes po. Ngayon po, ang pinaghahandaan po namin is yung ulan naman po. Yes. Na yun nga, medyo din may epekto din po siya sa pagtatanim ng lettuce. Kumbaga, pagka maulan po, andyan po ang kalaban natin na fungus. Yes. Ngayon po, ang ginagawa po namin, panglaban po doon is maglalagay po kami ng plastic din. Oo. More hangin na papapasukin po sa loob ng greenhouse para medyo nagsisirculate po yung hangin dun sa mga lettuce po natin. Ayun, talaga naman taginit, tagulan, Opo. may paghahanda ang ginagawa, Jeff, ano? Pwede mong imbitan mo yung ating mga kababayan, Jeff, na subukan din nila yung pagtatanim. Pwede po pwede po sila mag-message sa aming Facebook page na JNA Hydroponics Farm. Pwede po siyang mag-message sa amin para mabigyan po namin sila ng mga tips kung paano po ang pagtatanim ng lettuce.